take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Yes, Jesus, Lord. That's our desire, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I want to know you. I want to hear your voice. I want to feel you more than before. I want to touch you. I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. More of you, Jesus, I want more. More of you, my Lord. More of you, Jesus, I want more. More of you, my Lord. More you, Jesus, I want more. More of you, my Lord. Take me deeper than I've been before, and take me further. God, I long for more, and take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Take me deeper than I've been before, and take me further. God, I long for more, and take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. More of you. More of you, Jesus. More of you. I
deserve all our praises, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Panginoon, dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, sa atin pong paglapit sa ating Panginoon, saliksikin nga po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Isentro natin sa Panginoon lamang, wala nang iba. Sapagkat tayo ay naririto upang sambahin at purihin siya. Hallelujah! Tayo ay naririto upang desire natin ang mas malalim pa na more pa ang atin pong relasyon sa ating Panginoon. At kailanman ay hindi po natin matatanggap maging kapangyarihan kung mayroon sa gabal sa ating mga puso. Kaya't sa umagang ito, lumapit tayo sa ating Panginoon ay may pagpapakumbaba. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat tayo ay makasalanan. Ngunit ang ating Panginoon, ang kanyang biyaya ay sapat-sapat upang tayo ay kanyang patawarin. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. We come unto you, Lord, this morning. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay naririto. Muli nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, nakikita mo ang laman ng aming mga puso at isipan. Marami kami mga pagkukulang sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin na pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sapagkat, Lord God, sa amin wala po kami magagawa. Ngunit kami nagpapasalamat sapagkat ay ngayong biyaya at pag-ibig, Lord, ay dalisay at wagas upang kami ay patawarin. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. We glorify your name, oh God. You alone be glorified. You alone be exalted in our midst this morning. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your love, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na naririto ang iyong mga anak nagkakaisa upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong isang linggo. Salamat sa iyong gabay, patnubay. Salamat sa mga biyaya at pagpapala. Salamat sa kalakasan, kalusugan at sa buhay na patuloy niyo po pinahiram sa amin. At narito po kami, Panginoon, ibinibigay po namin ang lahat-lahat sa iyo. Kulang pa, Panginoon, ang aming buhay sa iyong kadakilaan sa amin. Lord God, ngunit salamat sa araw na ito, Panginoon, ibibigay po namin ang aming best upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at hinihiling po namin, Lord God, sa amin po pagpapatuloy sa aming pagsamba, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord, na maibigay nga po namin ang aming lakas sa pagpupuri, pag-aawit sa iyo. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa aming pagkikinig sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. Pagpalain niyo rin po yung mga nakaririnig, Panginoon, yung nasa kanilang online, Lord God. Bless them also, Lord God. They may feel also your presence this morning. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong presensya ang aming pong madarama sa umagang ito. At kung mayroon mang gawain ng kaaway na nais magsira, Lord, in the name of Jesus, ay aming pong winawasak ang mga yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And we declare victory. Victory in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At kami, Panginoon, ay uuwi na punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat-lahat ng papuri, lahat ng luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Basahin natin ang salita ng Diyos in Romans 12 verse 1 and 2. Basahin natin ito, mga kapatid, at namnamin natin ang mensahe ng
salita ng Diyos sa umagang ito. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will accept. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. Amen. Thank you. Amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, konting ngiti naman po. Ayan, smile naman. Batiin po natin ang ating mga katabi. Happy Sunday. Sunday muna, mamaya na. Nanahan niyo ko eh. At batiin din po natin yung ating mga tatay ng Happy Father's Day. Ayan. At ang mga nanay, pati po yung mga nanay na tumatayong mga tatay. Ayan, happy Father's Day po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay sasambahin po natin yung pinaka-ultimate Father natin. Amen. So let's worship God. Let's storm heavens with praises and thanksgiving. Amen. Hallelujah. Let's worship God. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We will seek your face, Almighty God. Turn and pray for you to heal our land. Father, let revival start in us. Then every heart will know your kingdom come. Lifting up the name of the Lord in power and in unity, we will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord in power and in unity, we will see the nations turn, touching heaven, changing earth, touching heaven, changing earth. Never looking back, we'll run the race. Giving you our lives, we'll gain the prize. We will take the harvest, give it and walk. Though we sow in tears, we'll reap in joy. Lifting up the name of the Lord in power and in unity, we will see the nations turn, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord in power and in unity, we will see the nations turn, touching heaven, changing earth, touching heaven, changing earth. We will take your praise, Almighty God. Turn and pray for you to heal our land. Father, let revival start in us. Then every heart will know your kingdom come. Lifting up the name of the Lord in power and in unity, we
touching heaven, changing earth, touching heaven, changing earth. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus, Lord! Tunay, Panginoon, na napakatakila mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. We continue to lift you up, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, Jesus. We empty ourselves, Panginoon. We empty our hearts, Panginoon. We empty our lives, Panginoon. For you to fill in, Panginoon, with your presence, oh God. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit, Panginoon. We surrender everything, Panginoon, sa iyo. We surrender, Panginoon. Here we are, Panginoon. Here we are, Panginoon, as your vessels, Panginoon. And that's our heart's desire, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, if we will not ask, Panginoon, bakit mo ibibigay, Lord? Pero nandito kami, Panginoon. We are asking, Panginoon. And we desire, Lord God, we continue to desire, Panginoon. Fill us up, O God. Fill us up, O God. Oh, hallelujah. Fill us up, Holy Spirit, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, Lord. Here is where I lay it down, every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. Here is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, Jesus, Lord, we surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition.
traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. One more time. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls
rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. There's no place I would rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming ibang hihilingin. Nakapiling ka lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba. Lahat po ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Hallelujah! Amen. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Tunay nga pong napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, aking ko po kayo muling inaanyahan tumayo upang barasahin po natin ang ating Malakay 3:10. Sabay-sabay po tayo. Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you to the windows of heaven, and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Makakapo na po tayo. Sabi po dito ng ating Panginoon, dalhin natin ang buong ikapu sa silid-imbakan upang may makain sa ating tahanan. At subukan ninyo ngayon sa ganito, ang sabi ni Yahweh, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang bintana ng langit upang ibuhos ang pagpapala. Hanggang sa walang sapat na silid na paglagyan. Amen. Tayo po manandaling yumuko at manalangin upang ipag-pray po natin ang ating offering ngayong umaga. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po muli mo kaming dinako sa aming bahay tahanan, aming bahay sambahan. Salamat po sa muling isang linggo na pinagpala mo ang isang buong nagdaan namin. Salamat po sa pag-provide mo ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ama, aming idinadalangin sa iyo ang aming offering, love offering o tithes. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga naririto, maging ang wala pa po rito. Pagpalain mo po ang aming source of income, ito man ay negosyo o trabaho, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ganon din po yung mga may desire na pusong magkaloob, pagpalain mo po ang kanilang finances nang sa ganon sa darating, meron din silang may pagkakaloob. Ama, aming pinasasalamatan po ito sa iyo ang lahat. Ang iyong kabutihan, ang iyong paghipo sa buhay ng bawat isa, at pag-supply lang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto, ganun din ang lahat na nagbibigay at lahat ng pusong may desire magbigay. At ang lahat din po
ng buong iglesia sa BHWI. Magmula sa matanda at sa pinakabata, pagpalain mo po ang lahat, masaganang kalusugan sa bawat isa. At salamat po sa pag-supply mo ng lahat ng aming pangangailangan. Ito po ang samot dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ngayong espesyal na araw na ito, gusto namin ipaabot kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo, sa aming mga ama. Salamat sa bawat oras na nagtatrabaho ka ng mabuti para maibigay ang aming mga pangangailangan. Salamat sa mga payo, disiplina at pagmamahal na humuhubog sa amin upang maging mas mabuting tao. Ikaw ang aming unang bayani at isa sa pinakamalaking inspirasyon sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy kang gabayan at pagpalain ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Naway maranasan mo ang kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na tunay mong deserve. So sa mga tatay po namin ngayong araw na ito, inaanyayahan po namin kayong tumayo. Tayo po kayo. We want to honor you. The Blessed Youth Organization wants to honor you po. Maaari po ba kayong tumayo, yung ating mga tatay? Dahil meron po kaming munting, kahit tumayo lang po kayo dyan, may munti lang po kaming ibibigay at ipapaabot po sa inyo. Palakpakan po natin ang mga tatay natin. Happy Father's Day po. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. So, inaanyayahan ko po namin yung mga tatay na pumunta po sa unahan. And let's pray, mga bata, yung mga kabataan, let's pray. Let's bless our fathers. I-hug natin sila, i-bless them natin sila. Kung meron kayong mga money dyan, pwede niyong pagpalain yung ating mga tatay. Ayan. Mamaya po, pag titimplahan po, pwede niyo pong buksan yung ano. Ayan. So, nakalagay po dyan, fatherhood isn't perfect, it's faithful devotion. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. So, let's stretch our hands to our fathers and let's declare the goodness of heaven be upon them. Heavenly Father, thank you for giving us a father like you. And Lord, kung paano nila, Panginoon, pinupunuan ng kanilang mga pamilya, punuan mo rin sila. You know their hardship, you know their pain, you know their cry, Panginoon. Lord, strengthen their heart, strengthen their mind, and comfort them, Lord, as you comfort us all.
Lord, salamat o Diyos sa pagbibigay mo sa amin ng mga mabubuting tatay and perfect father as you, Panginoon. Let them be a good example. Let their faith, Lord, arise in their family. And Lord, we pray, God, let the glory of the Father be upon them. In the mighty name of the Father, Son, and the Holy Spirit, palakpakan po natin ang ating mga tatay. Amen. Picture po, picture. Picture po. Happy Father's Day. 1, 2, 3. Happy Father's Day. Ayan, palakpakan po natin sila. Kasi walang ibibigay. Happy Father's Day po. Thank you. Kaya lang kulang. Dapat may kape. Hallelujah. Praise God. Talagang thank you, mga youth. Sa totoo lang po, si Mrs. ay nagtatanong din kung ano ang kanyang maibibigay sa amin. Kaya lang wala siyang maisip eh. Kaya nga, ang mga kabataan ang siyang nakaisip. Alam naman nila ng mga kabataan na ang mga fathers ay may hilig sa kape, ano? Kaya nga, sino ang nagprint nung thank you sa Sotero Granado family, ano? Sa napakagandang mug. Hindi ko gagamitin yun. Itatago ko. Para hindi mawala. Kasi kung gagamitin ko, kung mahulog, baka mabasag. Wala na. Thank you sa mga kabataan at sa Sotero Granado na talagang taus-puso na pinaligaya ang mga ama natin ng tahanan. Praise God. Salamat po. At nais kong pasalamatan na talaga sa atin pong pananambahan ay talagang ang Diyos ay napakabuti, napakadakila niya. Ang kanyang presensya ay patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan. Kakaunti tayo ngayon Yung iba ay nag-swimming, marami pong wala ngayon. Siguro dahil po sa Father's Day, yung iba ay nagse-celebrate sa labas. Pero salamat sa Panginoon sapagkat dito sa loob ng church tayo naman ay nagse-celebrate. Kaya mamaya, pagkatapos po ng pananambahan, ang mga golden ay may iwan, magkakainan. Mayroon pong kaunting fellowship ang mga golden after the service dahil nakita naman natin na ang mga titos, mga titas ay kumikilos na. Hindi lamang po dito sa loob ng ating church, kundi dumadalaw na sa bawat mga tahanan. And even po ang mga BYO, yung pong mga grupo ng mga BYO ay talagang nagiging active. Yung iba, every afternoon ay naroon sila sa People's Park, nag-join, nag-fellowship sa pamamagitan po ng sports. At si Brother Yuji ay talagang nabalitaan ko, kasama sila roon, ano?
Praise God. Dati-rati ay pag naririto, nung una ko siyang makita nang pumasok dito ganun po siya. Opo. Pero salamat sa Lord dahil nitong mga nakaraan kapag siya'y pumapasok ay hindi na po nakasimangot kundi ang ganda na po ng kanyang ngiti. Praise God. Salamat sa Panginoon. At nais po nating pasalamatan yung ating pong mga online viewers na patuloy po na sumusuporta, nakikiisa sa ating pong pananambahan, saan man kayo naroon at sulok ng mundo. At pag kayo ay kasama po namin, kayo po ay amin pong pinasasalamatan. At dinadalangin namin na kayo ay patuloy na pagpalain, patuloy kayong tulungan at ingatan ng Diyos, patuloy niyang ibuhos ang kanyang napakasaganang biyaya at pagpapala sa inyo habang kayo po ay kaisa po namin na sumasamba sa ating dakilang Diyos. At salamat din sa Lord dahil ang matagal na po nating kapatid na hindi po natin nakikita ay dumalaw po sa atin, si Brother Zebedee, naroon po sa likod. Once, tumayo nga si Brother Zebedee. Pogi pa rin hanggang ngayon, ano? Once siya po ay nagiging instrumentalist po natin dito sa ating pong church. Pero dahil sa kadahilanan na siya po ay napalayo dahil sa kanyang pag-aaral at sa trabaho ay matagal po natin siyang hindi nakasama. Pero salamat sa pagdalaw po niya sa araw na ito. Ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa iyo. At anytime na ikaw ay naririto sa West Rembo, ay ang church po natin ay laging bukas. At kami po ay galak na ikaw ay amin pong makasama sa oras na ito. Praise God. Nais ko rin pong pasalamatan yung atin pong nangunguna sa atin pong feeding sa mga kabataan, sa mga bata, sa pamamagitan po ng mga Napanoy family na talagang yung kanila pong puso ay ibinigay nila, itinuon nila para sa pag-aalaga sa mga batang lansangan, sa mga batang kuminsan kulang sa pag-ibig at pagmamahal ng mga magulang is nadama nila yung pag-ibig at pagmamahal sa pamamagitan po ng atin pong ministry na ito. Kaya nga maraming salamat sa mga staff ng atin pong kidding ministry, ang mga kabataan, sa pangunguna ni Gian at ang kanyang grupo, talagang sila po yung naroon at tumutulong po sa feeding na ito. At malaking tulong po kayo sa mga Napanoy family dahil kulang po yung anong tawag dito, ang mga staff na mag-aalaga sa mga bata dahil alam po ninyo ang mga bata ay medyo matitigas ang malilikot, magugulo at kung may magtuturo at walang mag-a-assist, hindi maalagaan at hindi ang mga batang ito. So, salamat sa mga tumutulong po roon. And even sa mga miyembro po natin na patuloy po na sumusuporta sa feeding. Dahil talagang ang pangangailangan po ng mga bata ay napakalaki. Lalong-lalo na medyo dumarami po tayo. Yung ibang mga medyo malalaki na nga hindi na po tinatanggap dahil dinadala na lamang po, inuutosan na lamang po na pumunta rito sa church dahil hindi na po, kumbaga sa parang dahil sa malaki na po sila, ay mapunta na sila sa mga kabataan. So, ang mga inaalagaan po ngayon doon is nasa intermediate na mga bata mula roon sa maliliit na mga bata hanggang sa mga intermediate ay talagang... Pero ganun pa man ay umaabot pa rin sila ng 30, no? 30 mahigit, ganun kung minsan.
At talagang makikita po natin na lumalaki ang pangangailangan ng ating pong feeding. Kaya nga salamat po sa mga sponsors, sa mga miyembro po natin na nagbibigay para sa ministry ito. Ang dalahin ko po, hindi ko man mabanggit ang bawat isa sa inyo, pero alam ng Lord ang inyong mga puso. At alam niya yung inyong mga desire. At ang aking pong dalangin ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy kayong pangunahan at tulungan ng Diyos. Pagpalain niya ang inyong mga negosyo, ang inyong source of income para may pagpatuloy yung desire ng inyong mga puso. Sa ating pong mga golden na i-announce ko na po kanina na after the service ay magkakaroon po kayo ng first meeting fellowship. Eating fellowship. Aywan ko kung palalayasin natin itong mga hindi naman siguro. Alam ko naman na sobra-sobra ang atin pong mga handa, no? Kung ano po yung mga naririto at ayaw pang umuwi, ay pwede rin siguro na kayo po ay magsama-sama na tayo. Pero pagdating po ng fellowship po, huwag na po kayong sumama. Kasi para lamang po sa mga golden ito. Pero kung iniisip nyo na kayo ay golden na, sige, sumama kayo. Pero alam ko naman siguro na walang mga kabataan o mga titos-titas na sasabihin nilang sila'y senior na. Dahil ito'y para sa mga senior lamang po. So, salamat po. At ako po'y naniniwala na ang Panginoon ang siyang magpala sa atin. Nais ko pong ipaalaala, doon po sa atin pong water baptism, ano po ang nangyari? Hanggang sa ngayon ay naghihintay po tayo. Aywan ko, mayroon na ba kayo nahanapan? Wala pa rin. So, inuutosan ko ang grupo ni Sister Angel na maghanap ng place ng baptism. Parte na rin dito para malapit. Pateros, Taguig, ganyan lang para mas malapit, para hindi na tayo lalayo pa. Kasi ang aking iniisip sa Pangasinan tayo eh. Praise God. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Happy Father's Day po sa mga magigiting po nating tatay ng tahanan. Responsable na mga tatay ng pamilya. Naalala ko tuloy, hindi, yung tatay ko. Yung lolo papa ko. Ayan. Kasi ako ay Papa's girl. Iyan. Papa's girl. Kaya, ayun. Sobrang mahal ako ng papa ko. Papa lolo ko. Ayun. So, praise God. Tayo po ay nasa series po ng The Power of the Holy Spirit. So, pag sinabing power of the Holy Spirit, walang ibang unang nabanggit ito sa Biblia kundi sa aklat ng mga gawa. Amen. In the book of Acts, chapter 2. Okay, so ito po ay na-discuss na po sa atin ni Bishop na kung saan ay ito'y nangyari, naganap sa temple court. Okay, even sinasabi po doon na upper room, but this is a temple court na kung saan they gather themselves and then the outpouring of the Holy Spirit that was prophesied by Joel.
So, this was the greatest harvest, no po, happened during that time in the book of Acts. Greatest harvest, pag sinabing greatest harvest, marami, ano po. So it's about from 120, di ba? So bumaba yung banal na espiritu, yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa 120 na alagad ng ating Panginoon. At within that day, it's a great harvest because of about 3,000 added. And every day, may dumaragdag. Aren't you glad that in this church also, every Sunday may nadadagdag? Amen. Praise God. So, lalo na po sa panahon noon in the book of Acts, talagang great harvest kasi thousands, and after 3,000s, 5,000s, and so on. Every day, may nadadagdag. So, yun po yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano po? Ay, may clicker po? Okay, so, may ba yung aking ano doon? Parang gumilid. Thank you po, Josh. So, the power of the Holy Spirit. Okay? So, kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung titingnan po natin, ay maging sa kasalukuyan, hinanais natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Tanungin ko po kayo, ano po ang mangyayari sa isang tao kung hindi po siya kumakain? Magugutom. Mahihimatay muna. Mahihilo pa na. Mahihilo, mahimatay at ayun. Ano naman po ang mangyayari sa isang Kristiyano kung walang panalangin? Kung hindi nananalangin, ano po kayang mangyayari? Powerless, yes. A prayerful is a powerful. Prayerless is a powerless Christian. Okay, so kaya mahalaga po yung panalangin. Ito po yung power natin bilang isang Kristiyano habang tayo ay nasa journey po ng pananampalatayang ito. Subukan po ba ninyo na walang panalangin? Diba? Ang lungkot. O kaya naman, na-try po ba ninyo na hindi mag-church? Kahit isang linggo. Diba? Parang dry, no? Parang kulang. Parang may hinahanap ka na doon sa inner man mo, may hinahanap ka na makakapagpuno sa iyo. At yan po yun. Yung banal na espiritu. So madalas naririnig po natin na neglect po ang banal na espiritu. Only Jesus, Father, na po ang name-mention madalas. So ngayon, mapalad tayo kasi napapag-usapan po natin ang tungkol sa banal na espiritu. Holy Spirit. Ito po ay third person of the triune God. Ano po? So basahin po natin. Can we all stand and let's read from the book of Romans, chapter 8, verses 4 to 16. Babasahin ko po sa TPT or the Passion Translation version. So now every righteous requirement of the law can be fulfilled through the Anointed One living His life in us. And we are free to live not according to our flesh,
but by the dynamic power of the Holy Spirit. Those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves, but those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. For the sense and reason of the flesh is death, but the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. In fact, the mindset focused on the flesh fights God's plan and refuses to submit to His direction because it cannot. For no matter how hard they try, God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. Now, Christ lives His life in you, and even though your body may be dead because of the effects of sin, His life-giving Spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. Yes, God raised Jesus to life, and since God's Spirit of resurrection lives in you, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Verse 12, so then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all, and we have no further obligation to live in obedience to it. For when you live controlled by the flesh, you are about to die. But if you, the life of the Spirit, puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough, but you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned, for as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as He whispers into our innermost being, You are God's beloved child. Hallelujah, Father God, thank You for these beautiful words. Minsan pananamnamin namin, Panginoon, ang iyong revelation. Lord, You are free to move in us, through us, and for us, Panginoon. Lord, minsan pa, marinig namin ang iyong pangungusap habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Lord, You are free to move, Panginoon. Lord God, Ikaw ang nakakita, nakakasiyasat ng puso namin. What we long for, what we desire for us today, Father, that You will move, You will work in us, Panginoon, through the manifestation of the power of Your Holy Spirit. Lord, thank You. Minsan pa madama namin ang iyong presensya. And even those who are online, Panginoon, they may also feel the presence of God, the presence of You, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, continue to minister each and every one of us. Bless the preaching of Your word. Ikaw ang makita sa buhay ko, hindi ako, hindi ang aking kainan, ngunit Ikaw lamang, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Hallelujah. So, the power of the Holy Spirit. Handa na po ba tayong tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Amen. Dahil alam po natin na tayo po ay mahina bilang tao, tayo po ay mahina. Doon po sa mga talatang nabasa po natin, nagpapatunay na tayo ay limitado. Tayo ay mahina. Walang ibang nagsulat nito, kundi si Apostol Pablo sa aklat ng Romans. So, pag sinabing Holy Spirit, isa po sa mga subject namin sa Bible School
ang tinatawag na pneumatology. So pneumatology is a branch of Christian systematic theology that focuses on the study of the Holy Spirit. From the Greek words pneuma, meaning breath or spirit, and logos, meaning word or study. So within 6 months na pinag-aaralan po namin ito, nakafocus lamang sa Holy Spirit. So it's about pneumatology. Nakarinig na po kayo ng mga zoology, botany. So isa po ito sa branch ng Christian Systematic Theology. Okay po, pneumatology. Study of Christ, Christology. Ayan. So, napaganda po. I encourage everyone of you na mag-aral. Ano po? Dahil kagamit-gamit po ito, no, sa ating pagpapahayag, pag-share ng salita ng Panginoon. Okay, so pneuma, it means breath, spirit. Okay, so nag-aaral tayo tungkol sa ano ba ito? Nakikita po ba natin yung Holy Spirit? Di ba? Hindi, pero nararamdaman po natin. Amen. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, pag tinawag natin ng Panginoon, hindi naman bababa si Jesus. No, automatic, nandiyan na si Jesus. No. Sa ngayon, ang nag-a-activate po walang iba, kundi ang Holy Spirit. So, kahit saan man tayo pumunta, ano man yung ating ginagawa, yung banal na presensya ng Diyos, yung Holy Spirit po ay nasa sa atin. Batid niya lahat, tarok niya lahat. Siya yung nakakaalam ng lahat. No, anong iniisip natin, kung ano laman ng puso natin, alam po niya yon. Ano po? Okay, so there are different types of power in Greek. So himay-himayin po natin ito, yung tinatawag na the power of the Holy Spirit. So ano po bang ibig sabihin ng power na ito? No, kasi may mga iba't ibang power. May power sa may power, di ba? Iba-ibang power, ano? So ano po ba ang power na ito na makikita natin in the book of Acts, especially in Acts 1 verse 8. Ano po? So, una, dunamis. Anong ibig sabihin ng dunamis? It refers to inherent strength,